Fast forward. Okay, si George ay kahapon lang yata. Fast forward. No, talaga ni General Torre. Yan. Ito na. Nagmamatalinuhan ka lang, yan ang talaga nagmamatalinuhan ka. Di ba? Di ba itong si ano? Ano to honor student itong hindi si Bastea. Si General Torre. Remember, meron tayo isang kaklear dito, nakakilala niya, o kabasyata niya si General Torre. Sino nga yung kaklear natin? Sinabi niya na ang galing-galing daw talaga ni General Torre. Class valedictorian yata to Yes, valedictorian. Right? So, di siya nagmamatalinuhan. Matalino siya talaga. Diba? Magaling pa sa strategy. Totoo mo, may 3 minute response ka, may nakaabang na siya, nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman, sa totoo lang. Okay na siya, yung 3 minute response. Hindi, ito lang mga kaklear. Ulitin nga natin. Teka lang po ulitin lang natin. Umiiyak si Baste, mga kabsat. Umiiyak si Baste. So, balikan natin. Saan siya? Yan. Ito yan So, 7 hours ago lang DWAR Abante Radio. So, balikan natin. Hindi ko alam Sino? Oops. Yun, wait. Namin naman ito rin na may 3 minute response. Sana ma-feel ng mga adabawen nyo. Alam mo mga kaklear, ito naman. Sa totoo lang, ito naninews naman to sa GMA Natatandaan niyo yung ninakawan ng motorsiklo. Naninews yun sa GMA. Na dahil merong nakatambay ng mga pulis sa labas. Diba? Police visibility. Na yun yung inaayawan ni di ba? Ni Baste. Ni VP Sara. Ni Baste. Sabi niya, daw kailangan daw drone. Drone. Robot. CCTV. Pero yung police visibility, 70s pa daw yon, 80s, hindi na kailangan yon. So di sila naniniwala sa ganon, mga kaklear. Well, sabi nga ni General Torre, sa Davao region, meron tong command center something. Hindi nga daw nila napagana. Si General Torre pa yung napagana kasi di ba naging director siya, regional director si General Torre nung hulihin si Kibuloy. So in other words, mga kaklear, marami na mga sinasabi itong mga taga Davao City, pero mismo yung kanilang siguro yung crime rate doon dinodoktor. Tatandaan niyo yun. Kaya nga napatalsik yung ibang mga pulis doon kasi dinodoktor, pinapalabas nila na walang krimen, parang missing lang, nawala, pero pala theft na. Dinodoktor nila. Kaya tinanggal yung mga iba doon sa Davao City. So ngayon, hindi ba matutuwa tayo dapat na kung pinupursige ng PNP na 3 minute response lang, nandiyan na sila, di ba? Kumbaga within 3 minutes, magawa na ng aksyon, yung mga panawagan, yung paghingi ng tulong mga kababayan natin. Bakit mo sinisiraan? Bakit ka nagiging negatibo? Di ba bilang mayor noon at bilang acting mayor ngayon, ba dapat makipagtulungan ka sa mga pulis para sa gitong klaseng crime? Para mas mabilis ang pagtugon. Tulungan mo kasi mayor ka. Pero bakit, alam mo yun, parang yung pinaka-positibo na sana gagawin para sa mga kababayan natin, sa mga Davaoenos, bakit parang hinahadlangan mo? Parang mas gusto mong hindi matupad, mas ikatutuwa mong hindi matupad, para lang hindi paniwala ng tao si General Torre. Ito yung mga talangka, utak talangka. Utak talangka. Di ba? Attorney Claire, wag mo naman ganyan si Baste. Hindi naman siya utak talangka. May utak ba? Ang sasavage nyo, General Torre, Attorney Claire, wag naman ganyan. Masasaktan si Baste pag ganyan. Agoy. Tatak fake news na utak talangka pa. utak fake news, utak talangka pa. Ay, grabe to. My God. O, sige tuloy. Okay. Mga clear, pag may isang pulis na nagpupursige na makagawa ng tama sa taong bayan, hindi mo ba ipupush para matupad? Pero sa pananalita niya, hindi mo naman kaya. No? Tingnan natin. So, gagawa ba siya ng paraan para mapahiya si General Torre na hindi ito makamtan? Bilang acting mayor, gagawa ka ba ng paraan para hindi ito matupad? Kasi pag natupad to, feeling nyo mapapahiya kayo. Kaya dapat hindi siya matupad para mapahiya si General Torre. Di ba? Anong klase kang Pilipino? Kung Pilipino talaga. Pilipino nga ba? O tandaan nyo, yung atin yan, I'm not pro to any country yan. Tragis. Nako po. Baka na ng mga Pilipino ang pinaglalaban ninyo, mga Duterte. Hindi ba dapat mas iangat nyo ang nagtatrabaho? Katulad ng kapatid mo, si VP Sara, ano sabi niya? Meron akong alam na formula okay. para bumaba ang presyo ng bigas. Pero never yung sabi bluff lang yun, I know. Feeling ko bluff. Assume natin na meron. Ano sabi niya? Alam ko. Di ba? Una ganito sabi niya, nagsisinungaling daw si BBBM nung sinabing kaya ng 20 pesos na bigas.
kada kilo. Kasi may nausap daw siya ng mga 2 negosyante na nagsasabing hindi kaya. So sinabi niya nagsisinungaling si PBBM dahil hindi daw kaya. Tapos all of a sudden, nung nag-launch na, during the before the election, nag-launch na. Ano sabi niya? Sabi pa rin talaga hindi kaya. Ano yan? Kaning baboy yan, pangkaing baboy yan, pangkaing hayop yan. Para sa baboy lang yan. Okay? So, pangalawa, ano sabi niya nung bandang huli? Dahil nakapag-launch na yata sa Cebu, una-unan maganda yung bigas, wala nagreklamo. Ano sabi niya? Sabi ng negosyante, hindi yan totoo, hindi yan kaya. Pero ako may alam akong formula para bumaba. O may alam ako paano bababa ang presyo ng bigas. Pero hindi ko sasabihin, hindi ko share kasi ayaw ko tumulong kay BBM. O, anong utak kayo meron? Diba utak talang ka? Utak makasarili. That's the point. So ngayon, may ginagawa ang gobyerno, pilit niyong binabagsak. Diba? Pilit na ginagawa ng paraan ni General Torre para makatulong mabuti sa taong bayan, pero sinisira nyo. Wala na kayong magandang sinabi. Obstructionist. Yan ang example ng obstructionist. Diba? Tama. But, diba? But, the cutest kitty hopefuls are here! Hindi ba dapat sabihin mo na, yes, General Torre, we will help you. The Dabaweños, as acting mayor, we will help you fulfill that program para maiwasan na natin, di ba? Ang paggawa ng krimen. Bumaba ang gumagawa ng krimen dito. Hindi. Di ba? Unang-una, acting mayor ka. Ano nangyari doon sa Bugaw? Di ba? Doon sa Bugaw na Gustong saksakin. tinakot ng kapatid mo. O nga no, mga kabsat, ano nang balita doon sa yung si Bugaw, mga kabsat? Hala, buhay-buhay pa ba? Mga kabsat, may update ba doon? O nga no, ma-search nga yun. Ano, kamusta na yung Bugaw na yun? Buhay pa ba? Nako po. At that time, di ba, wala pa election yun, mga ka-clear. At that time, mayor pa siya. Kasi hindi pa yung nagkakabotohan eh. Wala pang election nun. Anong ginawa niya? Wala. Pinaimbestigahan niya ba yun? It's a crime. Hindi. Diba? Yung paghawak ng kutsilyo, deadly weapon yun. Tapos, unday-undayan niya, although patalikod, yung knife, untog-untugin ng ulo, takot-takutin, it's a crime. So ngayon, tanong natin, ano ang ginawa ni Mayor Baste at the time na mayor pa siya? Wala nga, Doon attorney. sa nangyaring insidente na yun. Tinulungan niya ba? Tinulungan niya ba yung Bugaw? Oh, kaya sinasabi sa inyo na walang hustisya kapag kayo gumagawa ng mga ganyang klase mga aksyon. Kasi wala eh. Hindi ko nga alam, hindi na alam kung na-blatter yun. Di ba? Mayor siya. Nakita mo. Hindi ba dapat inutusan mo na yung pulis mo? Na aksyonan yun? Paimbestigahan yun? Bakit ganun? Managot ang dapat na managot? Wala. Diba? So, di natin alam kung na-blatter. Tuloy. tingin ko, gagawin yan, harassment lang talaga. O, di ba? Paano harassment? Pag may gumawa ng krimen, nahabol ng pulis. Ang tanong ko ngayon, makaka-clear. Hindi naman lagi si General Torre nasa Davao City. Hawak pa rin naman ni Baste yung mga pulis doon. So, since hindi naniniwala si VP Sara sa police visibility, anong gagawin niya? Anong gagawin ni Baste? Anong gagawin mo? Mayor Baste, acting Mayor Baste. Kasi ganyan ang tawa mo, oh. Di ba? Parang tawang, hindi ko alam. Demonyo. Diba? Hindi ko alam anong klaseng tawa yan. Tawa ng demonyo. Ang dating is, hindi ka makakaporma dito. Ang dating sa akin, hindi ka makakaporma dito. Torre, hindi ka makakaporma sa Davao City. Diba? Mukhang haharangin yung magandang programa eh. Tingnan mo, tingnan mo yung tawa niya, oh. Tawa ka ng demonyo. Tragis demonyo nga. Sige, tuloy. Tragis. Lakihan na natin. Dura Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Nagmamatalinuhan ka lang, yan ang talaga ginagawa mo. May trimming response ka, may abang na siya, nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman sa totoo. Bakit kawawa, mga ka-clear? Hindi ba na dapat mas mabilis yung responde, mas makakatulong sa taong bayan? Mas kawawa ang taong bayan kapag hindi mo tinulungan. Diba?
kung ang programa ni General Torre ay hahadlangan mo, mas kawawa ang Dabawenos. Diba? Mas kawawa ang Dabawenos. Sige, tuloy. Bo lang. Okay na yan. Yung 3-minute response mo, prove it. Prove it to the Dabawen News. Oh, wag mo harangin. Diba? Kasi mga clear, meron tayong napatunayan dyan. Yung sa GMA, actually, dalawa na yung nakita ko eh. Yung isang ninakawan din yata ng cellphone, nagkataon kasi nandoon yung mga pulis. Ang daling nahabol eh. Ito. Yung una, yung ninakawan ng motor, nakuha agad yon. Kasi may police visibility. Tapos, meron din yung batang, yung 2 years old na bata, na nandoon yata sa kalsada natutulog, nakatulog yung parents, kinuha ng isang lalaki. Pagkasumbong ng mga magulang, may 3-minute response yun. Nabalita yun sa GMA. Nakuha, kaya lang hindi natin alam kung anong ginawa niya doon sa bata. Kasi medyo late nakapagsumbong yung mga magulang kasi tulog. Gabi. 2-year-old na bata, babae. Checkin niyo po yung news na yun. Pero pagkatawag po, na ano po agad yun, nag-respondi po agad ang polis doon. Yun ang nagagawa ng tapang General Torre. Kasi meron siyang credibility, may integridad siya. Saka yung mga kapwa niya polis, nirerespeto siya, kaya kumikilos. Alam niyo po yun, kapag meron kang respeto, okay, una dapat may respeto ka sa boss mo. Pangalawa, may takot ka. Bakit? Kaya ka nakakagain ng respeto kasi magaling ka. Hindi ka rin kasi palpak. Kasi parang ganito yan eh. Ito yan, example. Paano kang re-respetuhin ng tao mo kung ikaw mismo wala kang alam? Ha? Paano kang re-respetuhin ng mga tao mo kung ikaw mismo puro ka bakasyon? Diba? Dapat yung taong nag-uutos at nagpupukpok sa mga tao niya, dapat magaling din. Or mas magaling. Kasi kaya niyang utusan yung tao niya, kaya niyang mag-strategize. Babalik na naman tayo. Wala. Ba't parang wala akong ano? Ano ba ako? Sorry, naputol. Medyo parang nakita ko Okay lang, attorney. All dito, good. All good. So, example na lang natin mga clear. Wala naman ako maiisip na example kundi si VP Sara. Ba? Paano kang bibigyan ng respeto ng mga tao mo sa education sector kung ikaw mismo umamin na wala kang alam? Paano kang re-respetuhin? Paano na ibibigay yung ganong klaseng antas ng respeto? Kung ikaw mismo may pinapagawa kasi hindi mo alam yung pinapagawa mo. Diba? Kaya si General Torre, alam niya yung ginagawa niya eh. Alam niya yung mga nagdodoktor ng dokumento. Alam niya yung tamad sa trabaho. Tapos, hindi mo masasabing, pumupukpuk ka eh. Pumupukpuk ka sa trabaho namin eh. Ikaw nga tamad-tamad mo eh. Diba? Ganun yun. So, I hope lang, mga ka-clear, ito mga pulis sa Davao City, mas manalig sila kay PNP chief kaysa kay acting mayor. Kasi para sa kapakanan to ng mga constituents nila. Kayo PNP, sabihin nyo, hindi na safe ang Davao. So, ano? Ako ba ang pulis o kayo? Oh, di ba? Kaya ka nandiyan dyan, makikipagtulungan ka. Diba? Makikipagtulungan ka. Ano dyan? Pag may nakita kang ginugulping bugaw, hindi mo pa iimbestigahan kasi kamag-anak mo. Oh. Paano kung may nagwe-wake and bake? Hindi mo pa iimbestigahan kasi kamag-anak mo. Uy, attorney clear kanina ka pa. Relax lang. Huwag naman ganyan. Nasasaktan yan. Or kakilala mo, or kaibigan mo. Hindi dapat ganun. Dapat walang kinakampihan. Diba? Iba yung ano mo, iba yung ambisyon mo sa buhay. I don't feel that you're here to serve and protect people. Diba? Alam mo mga ka-clear, sa ngayon, ayoko sabihin walang ambisyon si General Torre, hindi ko alam yan. Pero sa ngayon, na nakikita natin na ito ang focus niya, bakit lumalayo ka? Mayor, acting Mayor Baste. Diba? We need to make a decision. What does the data say? Kailangan naharangan na naman tayo. Sa mga bagong pasok dyan, again guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Okay. Di ba? Ang sa akin, ganito. Bakit hindi ka makipag-cooperate? Bakit napaka-negatibo ng iniisip ninyo sa nagtatrabaho yung tao? Bakit yung nagtatrabaho na tao siyang sinisiraan nyo? Bakit yung parang puro bakasyon, okay lang kayo? Diba? Diba? Oh. Nagtatrabaho yung tao.
Ba't hindi mo na lang iangat? Para sa Davao, hindi na para sa'yo eh. Kasi pag ganyan iniisip mo, parang self-interest lang yung iniisip nyo para masiraan nyo na si General Torre dahil masama yung loob nyo. Diba? Masama talaga loob You nila. are here to forward your ambitions. So, sinabi naman ni Torre na may 3 minutes. Okay na, meron pa mga clear. Ito, I don't think, pakicheck lang mga clear kasi nakita ko lang to. Hindi ko alam kung ito ay reliable ha. So, Legit yan, Without your attorney. position. Sa totoo lang. Nagmamatalinuhan ka lang. Yan lang talaga ginagawa mo. May 3-minute response ka. May nakaabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman sa totoo lang. Okay na yan. Yung 3-minute response mo, prove it. Prove it to the Davao News. So sabihin, kayo PNP. So sabihin nyo, hindi kasi ang Davao. So ano, ako ba ang polis o kayo? Kung sa index, ang Davao City is third to Chiang Mai in Southeast Asia, why cannot you maintain that? If you cannot maintain that, that means you're not doing your job. That means the PNP is not doing their job. Kung nangyari, Yun kung hindi mo pipigilan. Ha? Yun kung hindi ka makikialam. Ha? Pero kung makikikooperate ka kay General Torre, malamang pwede ma-retain. Yung sinasabi mo, bobo. yun, we should blame. Ako o ikaw. Matapang ka lang naman. We have the position eh, pero suntukan tayo. Ano kung makaya? Suntukan daw sila. Tragis. Oh. Suntukan na naman mga ka-clear. So ito nga bago nga to. Ulit ha. Ulitin natin na masyado mabilis eh. You're a coward. You are nothing without your position. You know the kind of person that you are. You're Hinihintay ko yung respond ni attorney. Hinihintay ko yung respond dito General Torre. Hinahamon siya ng suntukan. Tingnan natin. Ha? Kung anong sasabihin ni General Torre dyan. really ugly. Hindi mapigilan Fucking ugly daw. Fucking ugly. ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na maglabas ng mga maaanghang na salita laban kay PNP Chief General Mr. Nicolas Torre, Torre. Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Kinidnap ko nga yung tatay ko eh. Okay na yan. Just do whatever you want. You have Kinidnap talaga, mga ka-clear. Kinidnap. Kinidnap talaga, di ba? Yan ang talaga naratibo nila. Hindi nila matanggap na yung tatay nila killer. Tama. Umamin na yung tatay mo na killer eh. Yes. Di ba? Hindi lang isa. Serial. Serial killer. Hindi naman. Hindi, marami. Marami. Mass murderer. Serial killer. Mass murderer. Diba? 2 years and then Ba, ba't hindi niya matanggap yun? Diba? Inamin na niya. Accepted niya. Sabi niya, tatanggapin niya yung responsibilidad niya. Bakit kailangan sabihin niyo pang kinidnap? Diba? Ilang beses niya sinabi. Nabigyan lang siya ng pamasahe, papuntang ICC, pupunta siya. Nilibre naman ng pamasahe, diba? Oh, bakit sinasabi niyo kinidnap? Kinidnap pa yan, may kasamang lawyer. Kasama yata yung magandang niyang nurse. Diba? May kasamang doktor. Masarap yung food sa plane. Anong kinidnap dun? finding mo kandidacy sa 2027. So, at saka may kaso ka na ngayon eh. Think about it. Gusto Oy, kasi si Amy Marcos ang nagpanguna noon, mga kakira. Alam na natin. mo harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman. We have the position eh, pero suntukan tayo. Ano kung makaya, bita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Nagmamatalinuhan ka lang. Yan lang talaga ginagawa mo. May 3-minute response ka. May nakaabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman sa totoo lang. Okay na yan. Yung 3-minute response mo, prove it. Prove it to the Davao News. So sabihin, kayo PNP. So sabihin nyo, hindi na safe ang Davao. So ano, ako ba ang polis o kayo? Kung sa index, ang Davao City is third to Chiang Mai in Southeast Asia, why cannot you maintain that? If you cannot maintain that, that means you're not doing your If you cannot maintain, hindi ba dapat kasama ka sa ganon? Kung gusto mong i-maintain yan, dapat wag mong harangan. Di ba? What do you expect, Talagang ganun attorney? magiging estado nyo. Kung halimbawa nagdo-doktor kayo, dapat yung totoong record. Dapat yung totoong record. Siyempre gusto natin sa crime rate, mababa talaga. Magkaroon ng reduction, malesen. Diba, mababa ang rate sana ng crime rate. Gusto natin na dyan, hindi lang sa Davao, sa lahat. Pero dapat walang doktora ng dokumento. Yun totoo. job. That means the PNP is not doing their job. Kung nangyari yun, who is to blame? Ako o ikaw? Eh yun nga mga clear, sabi nga natin, paano nangyari doon sa bar. O di ba? Dapat inimbestigahan yun. Yun, di ba? Well, anyway, tandaan natin, nagsuntukan, naghamunan naman to ng suntukan, mga ka-clear. Ano ba nangyari nun sa sampalan nun? Ha? Alam mo kung ba't siya ganito? Sinabi niya kasi dati, yung balita ngayon pala is a YouTube channel. But anyway, mukha naman legit yung video niya. 'Di ba? Mukha naman legit yung video kasi yun din yung nadinig natin sa iba. Kasi sinabi niya mga ka-clear, 'di ba, na magkaisa tayo. Wala na kayong bala, so magkaisa na lang tayo. So ito 'yan mga ka-clear. Ito naman yung balita mula sa Abante. So ito yung sinabi niya. Ang aking panawagan na lang, sabi ni General Torre, Pilipino tayo pare-pareho. Gusto natin na ma-improve ang ating bansa. Magsama-sama lang tayo. Kalimutan niyo na muna yung mga differences na 'yan. 'Di ba? Ang sagot ni Baste ito.
Samantala, sa kanyang Facebook account, shinare ni VM, Vice Mayor Baste, ang article na abante tungkol sa panawagan na ito ni Torre sa mga DDS at sinabi niya, fuck you. Yan, no? So, yaan ang sagot niya. See? Kita niyo ba? Kita, attorney. Diba? Ibig sabihin, mga ka-clear, masama ba sa isang pulis, sa isang public servant, totoong public servant, na humiling na magkaisa? Diba? Na humiling na pagtulong-tulungan natin para umangat ang ating bansa. Masama ba yun? So, sa reaction na ito na fuck you, ibig sabihin, hindi siya handa magkaisa. Manggugulo at manggugulo sila. Ganun ba yun? Diba? Tapos, sinabi niya naman na suntukan. Samantala yung una niya sinabi sasampalin. Walang nangyari. Inamo na nga siya ni General Torre dati, di ba? Kumbaga ito daw, ginagawa, hindi sinasabi. Tandaan niyo yun? Tapos, doon sa Davao, ito si General Torre, mga ka-clear, ilang araw siya nandoon, ilang buwan, dahil kay Kibuloy, nagpakita ba siya ng anino kay General Torre? Sinampal niya ba? Hindi. Ngayon, pag nakita niya, sasantokin niya, di ba? So, nung nagkaroon ng hearing, siyempre, sino ba nanguna sa hearing sa Davao? Si General, si Senator Bato, para tuliksain ang ginawa nitong si... Nagharapan sila, walang nangyari. Di ba? Nandun si General Baste? General Baste. Nandun ba si Mayor Baste? Nandun. Sinampal niya ba to? Si Torre? Hindi. Hindi. Kaya nga sabi nga ni Torre, yaan, ginagawa, di lang sinasabi. Oo, di ba? Iba yung ginagawa, iba yung sinasabi. Ha? Ito yun, mga kakliro. Ito yung dati, baka nakakalimutan nyo na po kasi. Ha? Mayor Baste. Okay? Binanatan ang Police Regional Director ng Davao, sasampalin ko talaga. Yan, no? Bago ka, wait lang. Wait lang. Saan na ba yun? Under ba to? Oops, wait. Nasaan na yun? Wala. Lumabas. Attorney, lumabas. Nasaan na? Uy, sa news ko na wala Natin. Ito yan. So, picture lang pala to. Hindi pala yan, video. So, yan sabi niya, ang sarap sampalin itong tao na ito. Kung makikita ko ito, sasampalin ko talaga to. Tagal sa Davao, hindi naman nasampal. Diba mga ka-clear? Yan lang. Yan lang. So far, ang ginagawa ni Baste. Sa akin, sana, di ka man, magalit ka man kay General Torre, makipag-operate ka na lang para sa mga Davaoenos. Huwag na yung pansarili. Yun lang naman mga ka-clear. Diba? Yun lang. So, okay? Maraming salamat sa aking mga MIB na nandito. Basta yung mga pangalan nila. Ito. Okay, Shiro Kansaki, si Maylene, si Mariana Nales, si Angela Gonzaga, si Poras, Lord Glenn, Master Pogi, Takumi Bensir, Lemon, Rebiton 2.0, Reds, Tatay G's, All Walks of Life, Equilibrium Pals, MUG, Rudy Manuel, Cheryl St. Mary, Trexie, Villa 11, DJ Byron, Brenda Barton. Ba't wala dito si Direct Freddy? Addictus, update mo na to. Direct Freddy, si Techie Mind, saka si Master Paul. TV. Okay? Naging Master Paul na ako. Maestro, madam. Polo de Mesa, from Mauban, Quezon. Bong Tapiador. Norin Martinez. From Chicago. Phyllis Castro, Nueva Ecija, Mission Impossible. Taguig City. Shout out Roland Allen. Yes, Roland Allen, hello po. Okay, Renny Boy Tulagan. Alexander Baliado. Okay na. Grabe si Attorney Clear, mga kakabsat. 3 live siya ngayong gabi.